Hi mga kaparokya, I'm Ryan and I know two reasons na bakit kayo nandito sa channel. Number one, as the title says, it's you're planning to buy a V8 sound card. So baka mag-start kayo ng Facebook or YouTube channel nyo, or baka lang mayroon kayong project na for sa school which involves recording sa cellphone ninyo. And number two is meron kayong V8 sound card and gusto nyo makita yung mga tips and techniques on how to improve the performance of your V8 sound card. So, disclaimer lang po, this is my first time actually to do a tutorial. Hindi po ako gaano kagaling pa in terms of doing this tutorial. No? So, I hope you bear with me. But anyway, I'll do my best to explain to you everything about the V8 sound card. So basically, a V8 sound card is ito siya, no? A V8 sound card is a very light equipment na pwede nyo i-record sa cellphone nyo directly, like I'm doing right now. Ito yung recording ko, no? Pwede siya for vlogging, pwede din siya for cover songs with your instrument. And pwede din siya for live, no? Live FB or live YouTube sa of course sa social media. And yun, yung objective ngayon is I will share to you also yung experience ko with regards sa paggamit ng V8 sound card kasi I also started using this and until now actually I'm still using the V8 sound card, no, sa mga makita nyo po sa page na ito or sa YouTube channel na to sa mga videos namin. So yun, as every video progress, nag-experiment po kami and on how to improve yung quality ng output namin sa video at saka yung mga audio namin. So sa video na to, no, actually we will not require you to buy anything new. Yung ginawa kasi namin dito is only nag-upgrade po kami sa mga gamit or mga gamit na makikita po namin sa bahay, like example mga amplifier or mga gamit na meron na kami. Like for me, meron kong gamit sa gitara. So yun lang, we experimented kung paano ma-improve yung quality of the sound for the V8 sound card. Kasi V8 sound card is actually the most cheapest, if not the cheapest na sound card wherein you pwede mo siya gamitin talaga for recording sa Android or smartphone or even sa laptop. Okay, so our tutorial right now will undergo 3 levels. First na level was the basic. We'll explain everything about the V8 sound card, ano yung setup, no? And then the second level is our upgrade. Ano yung pwede natin i-upgrade doon sa sa sound card natin or sa equipment natin na dito. So, and number 3 of course is yung sinabi ko yung sa title na yung studio-like, no? So actually ito yung studio-like na mixing po namin ngayon. And so ibig sabihin ng studio-like, hindi naman siya 100% studio. Medyo malapit lang talaga sa sound ng studio na happy na po kami. So anyway, it's through experimentation. So we also advise or nagbibigay kami ng of course we are also telling everyone na mas maganda talaga siguro kung ma-experience nyo muna yung mga basic muna ng features of the product. Tapos dun, pwede kayo ma-experiment kanong pwede nyo gawin doon. Okay, so some of our videos, if not most of our videos, are made with the V8 sound card. So ito, take a look at some of our videos na ginawa po sa V8 sound card. Check this out. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be saving. Ooh, baby, I love you every day. I wanna tell you I love you every day.
Okay, yes. So yun, lahat po yun is ginawa po namin sa V8 sound card. So as time progress, every video progress, medyo may mga ginawa kami ng mga adjustment, di ba? So yun, that's that way we grow dito sa paggawa ng cover songs namin dito sa channel. So yun. And so gagawin natin for those na it's a very long video. Gagawa sa description down below, you will see there yung mga timestamp, no. So pili kayo doon kung baka alam niyo na yung basic na V8 sound card, gusto niyo tignan yung level 2 o yung upgrade level. So we prepared a timestamp doon na pwede kayo mag-skip, no, or kung meron naman kayong time, you can start to refresh again yung tutorial na to para at least maintindihan po niyo yung mga tips and techniques po natin sa V8 sound card. So for now, that is my introduction for you guys. So salamat talaga for being here. We hope you support this channel, no, and enjoy now the tutorial. So ito yung mga kailangan natin sa basic setup for a V8 sound card. So number 1, kailangan po natin of course yung V8 sound card natin. At siya nga pala, meron pong 600 pesos na V8 sound card complete set. Complete na po with audio cables, dalawa po yan. Meron siyang connector para sa cellphone at saka yung connector sa input ng V8 sound card. So isa yung kailangan natin, tabi muna natin yung isa. Meron din siyang charging cable. Yan po. At saka ito na yung condenser mic. Nakasama na po sa set. Condenser mic cable. Of course, yung cellphone natin. Pwedeng Android, pwedeng Apple. At saka yung headset with cable natin. With audio jack. Also, yung smartphone standee or holder natin para mas maganda yung recording natin. So, before tayo mag-start, turuan ko po kayo kung paano mag-charge ng V8 sound card natin. Ito po yung para sa input natin. At ito po yun para sa adapter natin i-charge sa kuryente. Dito nyo po siya ilagay sa charging port. Yan po. So ito naman, syempre just like any other cellphone, lagay po natin sa adapter para mag-charge. So yun, start na natin pag-connect ng V8 sound card natin sa cellphone. Ito po yung audio cable natin. So meron din jack siya para doon sa audio port ng cellphone ninyo. Diyan po yung ilalagay nyo sa audio input o yung earphone na input po sa cellphone ninyo. Yan po. Tsaka lagay natin na sa cellphone holder para mag-ready na yung recording natin mamaya. So ito naman, this goes in sa live input. Dalawa po yan, so isa lang gagamitin natin ngayon kaysa isang cellphone. Yan po. Sa live. So next is our headset na may cable
and audio jack. So dito natin ilagay sa earphone speaker para maging monitor po siya natin. Yan. So ilagay na natin din yung condenser mic na cable. Ito po yung dulo dito po sa i-connect natin yan sa condenser mic sa likod. At sa yung dulo ng condenser cable, isang din audio jack. Dito natin ilalagay din sa V8 sound card sa may condenser mic input. Diyan po. So live input to cellphone, earphone speaker to your earphone at saka yung condenser mic to your condenser input. So yun. Pag on, steady press lang pag on tayo ng V8 sound card. So yun po, okay na, ready to go na tayo. So we're ready to use our V8 sound card. So ang unang-una po, let's make sure na nakakabit po yung Live 1 dito sa cellphone natin. Yan po. At saka naka-open po yung video sa ating camera. And of course, naka-on dapat yung condenser mic natin and we're ready to go. Okay, sa pag-on ng V8 sound card again, mag-steady press lang po tayo. Until makita po natin nagbi-blink po siya ng color blue. And we're good to go. So position natin yung mic. Okay, and press record sa inyong camera cellphone. Make sure naka-record po siya. Okay, we're live. So ito po yung tunog ng pinaka-basic natin na setup na may V8 sound card tsaka yung condenser mic na binili natin sa Lazada for about 600 pesos. Okay, so mga reminders lang po before tayo mag-start ng vlogging o kaya mag-start tayo ng cover or kahit anong project na gagawin natin with the recording. Check po talaga natin na dapat yung blinking light sa LED natin na power is color blue. So ibig sabihin po kung color blue po siya, that's fully charged. Okay, so kung kung nagbi-blink po siya ng red blue, ibig po sabihin yan is low bat po siya. So, dapat po natin i-charge just like any other gadget na ginagawa natin for charging. So, once fully charged, yung color po nan is color green. So, we can start already the recording after na fully charged po natin. Okay, so let's start. For the first na natin na i-demo or yung first natin na i-explain ng mga knobs tsaka mga buttons dito is of course yung dalawang malaking knobs dito sa taas. Yung una of course is yung volume control natin sa ating microphone. Okay, so meron dyan minimum tsaka maximum. Ito yung sa left side natin ginagawa na yung na-adjust ko na. So yun, bababa natin, palakasan natin, yun, the max. Sweet spot po nasa at least 3 o'clock yung knob natin. Okay, so on the opposite side, yung sa kanan ko po is yung echo. So for the echo na effect, meron din siya minimum tsaka maximum. So pwede mo siyang palakasan yung echo. Echo, check 1 2. Yun. But usually sa mga vlog ginagawa po is hinahinaan na po yung echo kasi para at least mas klaro yung vlogging natin kung walang echo. Pero kung example kung magde-demo kayo or magko-cover kayo ng
song or mag-video okay kayo, maganda yung yung echo na medyo mataas yung echo natin. So usually pwede mo siya gawing, let's say diyan sa 11 o'clock or 10 o'clock na position for singing. Okay? But for vlogging, maganda dito sa 9 o'clock. Yan, sweet spot po natin yan. So yun yung dalawang malaking knob sa taas, yung mic volume mic control, no? Mic volume control, and then yung echo volume control. Okay, punta tayo dito sa 5 maliliit na knob sa baba. Okay, yung una of course is the treble knob. So ibig sabihin, treble. Oh. Yan, manipis or patasan yung tone ng boses natin. So maganda dyan, nilagay natin sa 9 o'clock. Yan, 9 o'clock. 3 o'clock pala. So lagay na sa 3 o'clock yung treble. Yan, para sweet spot po natin yan sa adjustment po natin sa treble. Next is our bass or yung bass na tinatawag. Okay, so ito yung kung anong adjustment pwede mo siyang gawin medyo pabilog yung boses natin. Lagay din natin sa 3 o'clock. Yan. Okay, so at least balance na yung mixing natin. So yun, treble tsaka bass or yung bass na adjustment. Okay, yung pangatlo is the record. So ito, yung record is actually yung volume control mo from your V8 sound card going dito sa nire-record natin na sa cellphone or yung sa video natin sa cellphone. Okay? So I suggest siguro record it should be I suggest siguro full na natin yung record para at least maganda na yung output or bilog yung output natin dyan sa cellphone. Okay. So after ng record, ito yung music knob, yung pang-apat. So actually yung music na knob is more on the volume control sa magiging accompaniment instrument natin na input dito sa likod ng V8 sound card natin. So ibig sabihin, pwede po kayo mong mag-input dyan ng it's either yung gitara or even yung other yung pang video okay nyo na output, like pwede din sa laptop or sa cellphone nyo. Kung meron kayong isa pang cellphone na gusto mo siya i-play doon yung video okay mo, para at least while recording your voice you can play yung video okay simultaneously at saka magre-record po dyan dito sa cellphone po ninyo. So anyway, we will try that or testing tayo ng demo yan mamaya, no, with using yung gitara para at least ma-appreciate po ninyo yung demo na yan. So yun, that's for the fourth knob, yung tinatawag natin music knob. And lastly, yung monitor. Of course, yung monitor is the headset po ninyo. So pwede nyo i-adjust kung depende sa ano yung pinaka-komportable na output ng volume sa headset po ninyo. Okay, so kompleto na po yung pag-explain natin or pagde-demo ng 5 maliliit na knob sa taas. Okay, punta tayo dito sa baba, yung mga pulang buttons dito. Okay, so yung mga pulang buttons dito is actually your voice effect. So marami yan, may electro, pitch blend, elimination, shockwave, MC, and dodge. So try natin yung pitch blend. No? Demo natin yung pitch blend para mapakinggan natin yung voice effect. So pitch blend, ito yung mataas na boses na pagpindot ko ng pitch blend button. Okay, so another pindot sa pitch blend. Hello. So yun. Mababa na yung boses ko.
So maganda siyang effect for vlogging or any project na gamitan nyo yung pitch blend. Okay, balik na natin. Yun. So, maganda no? May mga voice effects siya na pwede din gamitin sa mga gimmick natin dito sa yung vlog, sa mga vlogging nyo or kaya sa anything na recording na pwede nyo siyang gamitin as pang-effect. Okay, so yung after yung pagkatapos yung mga pulang pin buttons dito, ito na yung 12 small buttons makikita natin dito sa baba, no? Ito po yung mga mga sound effects. So ibig sabihin, pwede nyo gamitin yan sa pang sound effects sa vlogging nyo. So let's take an example na nag-introduce kayo ng vlog nyo. Like example, hello, welcome everybody to my vlog. This is RG and welcome to my YouTube channel. Sabay pindot ng clap. So maraming sound effect dito actually makikita nyo is try natin yung ito yung gun, barrel, cheer, laugh. So yan, actually marami pwede nyo pwede nyo gamitin sa vlogging nyo, no? So depende talaga sa diskarte nyo, depende talaga sa gamit ng mga sound effects na gagamitin nyo sa project nyo. Okay? So basically yun yung pinaka basic natin na setup at saka yung in-explain ko na po yung mga knobs saka buttons dito sa ating V8 sound card. So mamaya i-demo din natin yung with accompaniment o yung may gitara at saka yung may video na accompaniment. So on this basic setup. So see you. Okay, so yun po yung basic setup for our V8 sound card, especially para sa vlogging. And now, magde-demo po tayo kung paano natin gamitin yung gitara sa recording. At saka yung external audio o pwede yung video na audio para sa cover songs and of course yung mga project po ninyo sa music. Okay, so now before tayo mag-set up ng gitara natin, kunin natin ulit yung isang audio cable na kasama ng V8 sound card. Kung naalala nyo po, dalawa po ito sa package ng V8 sound card. We will lagay natin dito sa accompany instrument na input. Yan. Okay. And as you can see, medyo maikli siya. So yung ginawa ko, bumili po ako ng Vention na extension auxiliary cable. So this is around 200 pesos. Yung binili ko is yung 2 meters long para at least mahaba para sa gitara. And then so ito yung niya, ito yung features po niya. Meron siyang audio jack din at saka yung input para sa isang audio jack mo dito sa V8 sound card. So yun. At bumili din tayo o kung meron na kayo dyan sa bahay nyo, ng adapter. Audio jack adapter. So kailangan po natin ito kasi hindi ito kakasya doon sa gitara natin na input. So ganyan lang. Okay. So yun, pwede na siya ilagay sa gitara natin. Lahat na ito I will post it or lagay ko po dito sa screen para at least pwede nyo siya ma-search sa Lazada or sa Shopee. Okay? So let's start. So yun, nalagay ko na yung adapter natin. So yung audio cable natin, lagay natin dito sa input extension natin. Nasa Vention input extension. Okay, then you're good to go. Kunin ko lang yung electric guitar. So lagay po natin yung input for the electric guitar dito. Yung audio jack. Sige, so
Set up ko lang ulit para makita po yung video at saka mapakinggan yung tunog with the guitar at saka yung boses po natin. Okay? Okay, so we're back and nakasaksak na po yung gitara natin and yung condenser mic naka-on na din. So, before tayo before tayo mag-cover ng song or kakanta tayo with the guitar, we'll adjust a little yung echo natin. Mas maganda yung output ng boses. Okay? So, yun. So this is still my volume voice and ito yung gitara. So medyo mahina siya in terms of audio output kung direct siya. At saka naka full lang yung music natin na knob. Kasi yung music knob will determine on the minimum and the maximum volume ng gitara nyo kasi nakasaksak siya doon sa accompaniment natin na input. Okay, so yun. So let's do a little demo. I've been waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me. I've been thinking of you tonight, thinking of you that you still love me. Okay, so yun. That's a demo ng gitara at saka yung condenser mic natin na ni-record dito sa V8 sound card papunta sa phone. And mamaya po i-compare din natin sa level 2 natin na setup with the V8 sound card at saka yung studio setup natin using the V8 sound card. So yun, thank you. Okay, so yun yung demo natin with the guitar accompaniment and recording it sa V8 sound card natin. Ngayon, we will now do a demo sa using a laptop, no? Para kakanta tayo sa video, okay? No, so usually ginagawa ito kung para sa mga tribute or meron kayong video na gagawin para sa celebrant, no? So kakanta tayo or kakanta kayo and then pwede din siya sa mga school projects, mga dating itong gamitin yung V8 sound card or even sa live nyo sa Facebook or sa YouTube nyo na magko-cover kayo ng song. So, let's start. So if you can remember, bumili tayo ng Vention extension cord or extension audio jack, no? So, yung gagawin na natin, yung ito, is isaksak lang po natin doon sa laptop natin. Actually, isaksak po natin doon sa audio output. Or kung saan din nilagay po nyo yung cable ng mga headset. So yun, lagay natin. Okay. Hello. So try natin i-play para mapakinggan po natin yung input or yung pagpasok ng video kay natin. Yan yung po yung volume niya. Pwede pa natin palakasan ng konti. Okay, so ready na po. We're gonna do a demo sa with the karaoke para pakinggan natin sa recording natin. Okay, so medyo hinaan natin para hindi tayo makopyright ni YouTube. At saka, of course, yung echo natin pa, lakasan natin ng konti. Yun. Hello. Yun. Over there, just beneath
and sleep will fall. Washouts, rags, and paper bags, homes and lives passing by. Okay, so that was a sample sa ating demo with the karaoke. So okay naman siya actually, no, in terms of the interface natin sa laptop natin tsaka yung microphone natin. So actually pwede din natin gawin instead of using yung audio jack, we will try yung Bluetooth. Okay, so i-Bluetooth natin yung sound dito sa laptop going dito sa V8 sound card natin. As we all know, Bluetooth ready po ito. So yung gawin na lang natin, punta tayo sa settings, or kung sa phone niyo meron din settings dyan, punta tayo sa yun, Bluetooth. So automatic masa-search yun. Yung pangalan po ng Bluetooth na name ng, what I mean is yung name ng Bluetooth of our V8 is of course V8. So hanapin nyo ng V8, pair nyo yan at saka i-connect. Ayan, kung narinig mo yun, that means connected na po kayo yung Bluetooth nyo dito sa laptop. Okay, so yun. At saka yung indicator kung naka-Bluetooth kayo, naka-steady po yung blue na LED light sa power. Yan. So ngayon, ayun yun, nagsisteady na. So meaning naka-connect na po tayo dito sa laptop natin. So try nga natin kung gagana siya. Okay, there. Yun. So, walang cable. I'm using the Bluetooth. Pwede siya. Okay, so yun. Stop na natin to. Okay, so yun. That's using the Bluetooth ng V8 sound card natin dito sa laptop natin. So yun. Actually, maganda siyang interface kung gagamitin natin yung isang device para sa karaoke natin tsaka i-record natin dito sa V8 sound card natin papunta sa cellphone. So I hope na nag-guide ko po kayo in terms of using the accompaniment of either guitar at saka yung laptop for your video. Okay. So thank you. Okay, welcome again mga kaparokya, and welcome sa ating level 2 na discussion or the level up setup ng V8 sound card natin. Pwede din natin tawagin na upgrade setup for our level 2. So just a recap na we already discussed yung mga basic setup for our V8 sound card. Nagde-demo po tayo ng kung paano i-set up yung V8 sound card. Nag-demo din tayo ng vlog, and nag-demo din tayo using the guitar. Okay, so and another demo was yung nag-demo din tayo ng video case setup natin sa basic natin. So right now, ang di-discuss po natin is the level 2 o yung upgrade level natin sa V8 sound card. So ibig sabihin po nito pwede po natin may mga certain elements po tayo pwede na i-upgrade po sa ating mga gamit. So for me actually, as you can see, yung ginagamit ko na ngayon is the dynamic mic na nakuha ko lang sa karaoke namin. So yun. And of course, dahil mahilig ako sa gitara, I also use yung amplifier ko sa guitar. So na-discover ko lang yung actually na pwede pala pwede ko ma-enhance yung sound ko or sa using this elements na meron ako dito sa bahay. But so for those na gusto talaga mag-upgrade, actually dalawang elements pwede natin i-upgrade for our vlog and of course for our other use sa V8 sound card. So number one is of course yung microphone. So importante talaga yung microphone na yung first natin i-upgrade. So there are two types of pinaka
familiar o pinaka sikat na mga microphones na ginagamit po sa vlogging or even sa cover songs, no, is number one is of course yung condenser mic na ginamit natin kanina. Okay, so actually yung condenser mic was an okay mic for me kung for a beginner or for anything na pang basic na gagamitin po natin like sa school or even first time na vlogger po kayo or nagta-try out pa kayo sa or nag-experience kayo ng mga live FB or YouTube na mga sa inyong channels or sa inyong page. Okay, so actually yung condenser mic is usually used for recordings, no? Kung manonotice mo, yung ginagamit po yan sa mga nagre-record po ng album or nagre-record po ng songs, so especially yung mga artist. Kasi nga it can pick up yung mga small detailed voice, mga sounds on sa paligid ng room. Okay, but anyways, yung ano lang, yung actually yung condenser mic is used only for ayun sinabi ko recordings, and maganda po yan sa mga acoustics, no, so mga acoustic songs, kung mahilig kayo mag-cover ng acoustic songs, and even yung actually yung if you're familiar sa ASMR, yung parang mga sounds na can ano tawag dito, na stimulating sounds na ginagawa sa YouTube, no. So actually yung condenser mic is usually used sa mga intimate areas or usually sa mga yun like studios, yun usually they use the condenser mic. And another sikat na mic is of course yung dynamic mic na ginagamit ko ngayon. Ito, dynamic mic are usually used for live shows. No, kung makikita mo sa mga stage, yun yung ginagamit nila, mga dynamic mic. Kasi dynamic mic are very much, it's much more compressed in terms of producing sounds. Kasi nga it can only pick up sounds at least 1 foot away, and like yun sa condenser mic, medyo sensitive po yung condenser mic. So yun, maganda din yung dynamic mic for heavy sounds kung mahilig kayo sa rock, no, and yung mga medyo husky na mga voice or yung kahit yung mga belting voice, maganda po yung yung dynamic mic for that, to use your cover songs and of course for live shows. So, ang next na element, yung sinasabi natin na pwede mo i-level up sa setup mo is of course yung amplifier, no, or you can add an amplifier or even a mixer or even a preamp. So, i-explain ko po yan. Like sa ginagawa ko, so at least ma-enhance ko pa yung or ma-boost ko pa yung mga sounds sa microphone ko. I use my guitar amplifier kasi meron po siyang another bass, mid and treble na pwede ko pa siya i-adjust to enhance my mic, no, aside from yung treble at bass dito sa V8 sound card. So yun, usually makikita mo yung mga mga amplifiers for the mic is yun actually sa karaoke, yung ginagamit sa karaoke system, yung malalaking karaoke na yung naguhulog kayo ng or yung papiso-piso na or yung hulog na videoke para maka play kayo ng songs sa videoke. So yun, they're using mic amplifiers actually, no. So another case na makikita po yung mic amplifiers is yung sa mga PA system. So yung PA system usually yung mga sound system, yung public announcement na mic system. So sa mga gatherings or sa mga rally, yun yung ginagamit nila, mga mic amplifiers. So another level upgrade you can do sa to enhance, no, or to boost your mic is of course yung mixer.
No, kasi yung mixer has an additional equalization, meron din siya low bass, may treble, may mid, may ano din siya, may bass, no. So aside from that, meron pa siyang graphic equalizer, some of the mixer. Actually, may mga mixer makikita ko sa Lazada, mga mura lang, sa around 1,000 to 1,500. Pwede nyo din gamitin yun, no. And another thing na pwede nyo din i-enhance or pwede nyo i-upgrade is yung mga preamp pedals. Usually yung preamp pedals ginagamit po yan ng mga gitarista at saka yung mga bass guitar. But then I discovered na pwede pala pwede din siya sa mic. Okay? So it gives you additional boost, no? For your microphone. Basta anything na pwede ma-enhance or ma-amplify yung microphone is a good upgrade. So yun lang. Actually yung dalawa yung elements na sinasabi ko na to consider na pwede nyo i-upgrade sa setup ninyo. So right now, I'm going to show you yung how to do the setup, what I did sa setup ko na sa level 2 o yung upgrade na setup. So basically, ganon din yung ginawa natin the same inputs. Wala tayong binago dito sa inputs. Yung kinuha lang natin is yung, of course, yung ginamit natin na condenser mic that goes sa package na 600 pesos with a V8 sound card. Okay, so wala akong actually pwede talaga yung condenser mic na kasama dito sa V8 sound card, especially for yung sinabi ko nga sa mga baguhan, and then of course sa mga pa-school project lang or anything na pang hobby, you know? Okay yun, walang problema. Maganda po yung condenser mic na kasama po dito sa sa V8 sound card. Yung so kinuha natin yung condenser mic, iniwan lang natin yung of course yung headset ko, tapos yung live na audio cable, tapos of course yung accompaniment na input, diba? If you can remember, yung accompaniment input kanina sa basic na ginawa natin is kinonect natin sa laptop, tsaka kinonect din natin sa gitara. So ngayon, yung ginawa natin is kinonect na lang natin dito sa amplifier ko na 30 watts amplifier, at dito ko siya nilagay sa phones, no? Sa phones, gaya din ng laptop kanina, yung audio jack o yung output ng audio dito ko din nilagay. So anything na amplifier or any mixer or preamp na makita, meron talaga siyang phones, no, na pwede mo siya ilagay dito as output papunta dito sa V8 sound card. So mamaya ipipicturean ko na lang and then pakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Okay, so after that, yung mic ko is directly na nakasaksak dito sa input ng amplifier ko. So actually yung mixing ko is just around the 12 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock yung bass, mid at treble ko, para at mabalance ko lang siya. So yun. Basically yun yung upgrade setup ko ngayon. So well, actually meron pa tayong studio setup mamaya, I will explain that. So at least marinig nyo yung difference nung setup natin kanina and yung setup natin ngayon. So ipi-play ko po yung na record ko na sound check for that two setups. Okay, so yun. So ito siya. So sound check, basic sound check for condenser mic, basic setup. Mic check 1 2 3, 1 2 3, mic check 1 2 3. Sound check for level 2, level up with dynamic mic. Mic check 1 2, 1 2, mic check test 1 2. Okay, so if you notice, no, yung sound check ng condenser mic,
can only withstand or may limit lang talaga siya in terms of volume. Kasi nga yung sinabi ko na mic check 1, 2, 3, pag sabi ko ng 3, basag na siya. Basag na yung basag na yung sounds. Okay? And then whereas doon sa dito sa condenser mic, it can withstand yung volume na hindi siya maging basag, no? So yun, at saka yung, if you notice din, mas clear or mas crisp yung sinasabi ko. Ngayon, mas marinig yung crispiness ng mga salita ko na sinasabi ko. Unlike doon sa sa V8 sound card, medyo siya, spread out yung V8 sound card. Yung yung condenser mic, medyo spread out po yung sound na yan. So, yun lang yung actually yung yung na-notice ko yung nag-upgrade na talaga ako ng setup ko nito, no? So, yun actually yung ginawa ko lang kung ano lang makikita ko dito talaga sa bahay. Yun yung ginawa ko, tsaka nag-mix na ko ng konti para at least ma-enhance na talaga yung sounds ko dito. Okay, so I think that's it. That's our level 2 or yung upgrade setup. So remember, dalawa yung basic natin na pwede na i-upgrade. Number 1 is of course your microphone, and isang booster o yung tinatawag nating amplifier or mixer or preamp na pwede mo siyang gamitin din as your boost, as your extra boost sa microphone nyo. So yung gagawin nyo lang, basta merong phones or merong output yung booster nyo na equipment, lagay nyo lang yung accompaniment na input going through the phones. So yun, and then dito lang kayo adjust ng ng volume sa music pa rin. Okay? So but then again, you still have your V8 sound card. The rest of the mga features like yung sound effects nandito pa rin. So pwede pa rin gamitin even though na may upgrade na kayo na amplifier. So ayan, andyan pa yan. So andyan pa yung mga sound effect natin. So I think that's for the level 2. I hope na-guide ko po kayo and natulungan ko po kayo to give you an idea kung ano yung magiging setup ninyo. So yun lang. Ang importante lang po dito is of course yung experience po natin or yung pag level up din ng natin ng experience or yung pag-experiment sa mga sounds na sa atin that best suits our output sa sound natin. So experiment po kayo, no? You can do experiment, you can find ways na para ma-enhance po yung yung sound nyo sa vlogging, okay? So that's our level 2, and later on na natin yung level 3 or yung studio sound na pwede nyo gamitin din as your setup for your vlogging, for your covers, and yun, anything na gusto niyo record dito sa cellphone niyo. Okay? Okay, welcome back guys. This time mag-demo tayo with a level 2 na may upgrade na tayo with the dynamic mic plus yung amplifier natin. The same setup pa rin. So, yung ginawa ko, yung gitara ko at saka yung dynamic mic is naka-input na po dito sa amplifier natin. So, let's try a demo for this one. Waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me. I've been thinking of you tonight, thinking of you that used to love me. So yun, that was a demo of our upgraded setup for our guitar and microphone. So yung ginawa ko, lahat po ng input
Gaya na sinabi ko, nandito lahat sa amplifier, tapos in-adjust ko yung equalization para ma-balance po siya. And lahat po nito nakasaksak dito sa accompaniment na input po natin. And of course, additional boost is dito yung volume natin. And yun, kung napansin din ninyo, mas maganda po yung yung volume ng gitara and saka yung microphone. But then again, try po natin i-compare yung basic setup natin with a guitar and a microphone versus ngayon. So, ito po. I've been waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me. I've been thinking of you tonight, thinking of you that you still love me. Waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me. I've been thinking of you tonight, thinking of you that you still love me. So nakita nyo, it's a big difference na versus yung ginawa natin sa basic, since yung sa basic is naka-directly input po yung gitara natin dito at saka yung microphone na condenser mic versus ngayon. So it's a big help talaga kung meron tayong booster or amplifier na maka-generate ng additional volume sa output po natin sa sounds. So I hope I help you there, guys. At alam ko din may mga gitarista po diyan na meron na po silang amplifier, no. So yun, you can try it out, no, sa mga live FB at saka YouTube nyo na cover songs. So thank you. Okay, welcome again mga kaparokya. Now this time is the final level na sinasabi natin na our studio-like sound based on our V8 sound card tutorial guide dito sa channel na ito. So once again, before we go on sa itong level, recap natin yung mga tutorial natin coming from our basic, no? So we have our basic tutorial for V8 sound card, and wherein lahat ng input nandito po sa V8 sound card, no? Diba yung gitara, tapos yung of course yung microphone natin. Now, and then nag-demo din tayo, nag-tutorial din tayo for the level 2, which is the upgrade level, no? So sinabi natin na dalawang elements yung dapat natin i-upgrade for our setup, no? That's the microphone and a booster or an amplifier. Na for the level 3, no? Tinatawag natin itong studio-like, no? So hindi ko talaga sinabi na studio. Medyo malapit na siya doon sa studio sound, no? So kasi ito yung na discover sa pag-experiment ko sa mga existing ko na mga gamit dito sa bahay, no? So once again, hindi po tayo na bumili, no, just to upgrade anything dito sa setup natin. Kung ano lang meron tayo, no, or meron lang tayo dito sa bahay, or kung ano lang meron ako, yun yung ginawa ko na experimentation. So gaya nyo din, so baka later on makikita nyo kung ano yung dinagdag ko dito. Baka meron kayo doon meron kayo dyan sa inyong bahay, or meron kayong gadget na ganun. Okay? So sa setup na level 3, wala tayong binago actually sa connection. Yung meron lang talaga tayong dinagdag. Okay? So yung dinagdag ko is my G14 Zoom multi-effects processor na para sa gitara. Okay, so a lot of mga gitarista dyan, alam nila kung ano yung mga foot pedals na sinasabi natin. No? So ayun, actually dalawang types of foot pedals. We have the analog
And of course, we have the digital. So ako, I prefer the digital kasi hindi naman, this is just a hobby of mine. So ayun, I like everything na nandun na talaga sa mga effects ko. So the G1.4 Zoom is actually, I bought this at around 5,000 before. Yung nag-start ako ng ulit ng na mag-gitara. So, I do not know how much it costs right now, pero I think na nasa Lazada yun is around 4,500. Depende sa promo ng Lazada. It's a very good foot pedal, digital foot pedal kasi nga lahat po ng mga dynamics, mga reverb, mga filters, at saka meron din siyang mga built-in preamps or mga amplifiers na mga branded amplifiers na pwede mo siya i-mix and match dito sa or ma-experiment dito sa mga effects na ito. So I will not go deeper dito sa G1.4 na Zoom pedal. I will just go now yung connection natin. So at least and I will tell you kung ano yung mixing ko dito, kasi naka-preset ako ng isang vocals, just primarily for vocals. Yung disadvantage na actually for this setup is that hindi mo pwede sabayin yung gitara at saka yung microphone mo kasi nga isa lang yung input ko dito. So yung ginagawa ko actually for my recording is separate po sila. So yung una I do the mix or ginagawa ko po yung backing track or yung gitara muna before ako kakanta. With that backing track na ginawa ko. Tapos yun, nilagay ko na lang sa of course the app na CapCut. Maganda po yung so maybe siguro I could do that sa next video natin. So we can discuss kung ano pwede mga diskarte doon. I-share ko din yung mga diskarte doon based sa mga videos na makikita nyo po dito sa YouTube. So yun, dagdag natin is the G1.4 Zoom pedal. Okay, and nandito pa rin yung V8 sound card natin, yung amplifier. So I will now discuss yung yung naging essential elements o yung essential na mga effects na nagbigay ng ganitong output sa mic ko ngayon. Okay, first yung pinaka-essential actually na of course nag-research din ako ng konti is the compressor. So what is a compressor? It usually compress, as the word says compressor, kino-compress po niya yung sound para maging solid siya. And then medyo technical na yung settings for that. Basta definitely a compressor is a must for every vocals na nire-record po natin. Okay? Another thing is of course yung reverb. So actually yung reverb gives you an echo-like, pero marami klaseng reverb, So merong studio, merong hall, merong plate. Actually I'm using a plate reverb ngayon. Okay? So and then another essential of course for my mixing here is the graphic equalizer. So ibig po sabihin ng graphic equalizer ko, I think nakita yun yung mga yung parang adjustment sa mga equipment, yung may mga bass, tapos may mga depende sa speaker or depende sa frequency na i-adjust mo siya. So parang parang maraming gumagano na lever, up and down, So ipakita ko yan sa screen ko yung ibig sabihin ng graphic equalizer. So it also helps yung high at saka low at saka mid ng sound mo. Aside from yung ginagawa mo na equalization dito sa amplifier na generally bass lang, mid, treble. Ayun, it's more detailed na, So medyo technical na yon at this point of time. So let's not go there muna. So of course yung ginagay ko din dito is another amp, para at least ma-amplify pa aside from my main amp na lumalabas dito or ginagamit ko dito sa input po natin ng microphone. Okay? And of course meron din siyang cab. So dalawa po actually yan yung kung mga gitarista lang nila ito. So merong amp, tapos meron tayong cab or main speaker na so nilagyan ko din siya ng isang actually na-discover ko na isang amp din na maganda ng para for the vocals. Okay, so definitely yun lang.
yung mga essential ano ko dito. I will share this later kung ano yung mga nilagay ko dito. Baka meron dyan, naka-zoom, or meron dyan na may mga foot pedals sa mga gitarista mahilig mag-experiment. No? So yun. Anyway, if you have also recommendations, let's have a free talk dyan sa comment section kung meron kayong more tips for everyone who is watching this video. Okay, so let's start sa connection natin again. Refresh ko lang yung mga connection natin. So again, sa V8 sound card, wala pa tayong walang pagkaiba or ganoon pa rin yung setup natin. Nandito pa rin yung headset ko. Okay, nakasaksak po sa earphone for speaker, and yung live, which is ito, recording right now yung sound natin tsaka yung video. Okay, and of course yung accompaniment na nakasaksak pa rin dito. Hindi po siya nagbago based doon sa level 2 natin up. Nakasaksak po din siya sa phones pa rin ng amplifier ko. So kanina yung microphone sinaksak po natin dito directly for the level 2. Now sa level 3 dito siya nakasaksak, okay, sa input ko ng multi-effects processor ko. And then meron akong isang cable din, no, na sinaksak ko diyan sa output papunta na doon sa input ng amplifier ko. So ulitin ko, kanina level 2 nandito yan, yung microphone natin nakasaksak. Ngayon nakasaksak na sa multi-effects processor natin para at least dito muna mag-filter o dito muna mag-mix yung bang voice natin, and then palabas na siya doon sa amplifier natin, and then lalabas siya sa phones going down to the V8. Pagkatapos ng V8 natin papunta na dito sa sa ating recording sa cellphone. Okay, so yun. So basically, yun po yung setup ngayon. If you can hear right now, the difference of the basic and the upgraded, it is much more studio-like. Medyo may effects na siya na konti. May effects na siya, and much more mas crisp yung boses mo dito. Okay, and sige, moving on, I will try to mix guitar song again, yung ginawa ko kanina, but I will now do it with this setup. So again, yung setup ko for recording is not simultaneous. Nirecord ko muna yung backing track and then kakantahin ko po yun. So after that, after we do that, i-compare din natin ulit yung mga sound check natin para at least ma-appreciate nyo po yung difference of the basic, upgraded, tapos yung studio-like natin na mixing. The same din sa gitara or sa guitar and microphone na ginawa natin. So stay tuned for that. So sound check, basic sound check for condenser mic, basic setup. Mic check 1 2 3. 1 2 3. Mic check 1 2 3. Sound check for level 2, level up. With dynamic mic, mic check 1 2. 1 2. Mic check test 1 2. Sound check for level 3. Studio-like sound. Sound check. Hey 1 2 3. Hey 1 2 3. Sound check. I've been waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me. I've been thinking of you tonight, thinking of you that you still love me. Waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me.
been waiting for you tonight, waiting for you to sit beside me. I've been thinking of you tonight, thinking of you that you still love me. So yun, na-compare na natin yung mga iba't ibang sounds na ginawa natin from basic to upgrade and to the studio-like mixing. I hope you like the tutorial guys and I hope na-guide ko po kayo and nakabigay po ako ng magagandang tips at recommendation sa pag-enhance ng tunog ng inyong V8 sound card. So once again, thank you sa mga subscribers natin and of course don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, like and leave a comment kung anong next tutorial natin. Okay, so yun lang, God bless everybody and see you soon mga kaparokya.